Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So, dito sa mga na-test natin guys na mga kompetisyon, na mga labanan, so may na-find out ako na dalawang bagay I will share it with you kasi talagang napaka-importante nitong na-find out ko, nitong natuklasan ko at dito magdedepende ang pagkapanalo o pagkatalo ng mga manok natin. So, bukod of course sa bloodline, napakarami pang factor kaya napaka-enjoyable at walang nagdo-dominate ng sabong na to kasi laging may prone of error para sa mga tao. Pero ito guys, once sa breed na natin ang manok natin, napalaki na, naging stag na, maghahanda na tayo, dito nakasalalay ang dalawang pinaka-importanting bagay na magdidikta ng ikakapanalo at ikatatalo ng manok. So ano nga ba ang dalawang bagay na to? Unang-una guys, selection. Number 1 is selection. Pangalawa, pointing. So ang dalawang bagay is selection saka pointing. So bakit? Diyan tayo dapat mag-umpisa. Bakit? Madali lang ang paano, yung bakit. So unang-una, selection. Since kilala naman natin ang mga bloodline na binibreed natin, so we have to select. Now, sa mga nabanggit nga natin na topic, napag-usapan natin na nag-evolve talaga ang larong sabong. So, nung masyado ng magaganda ang bakal na ginamit, magagaan na ang tari, mahahaba na maninipis, na talagang napakabilis sumugat, so kaya nang dalhin ng manok. Kaya nag-evolve na rin ang speed ng manok. Ngayon, ang speed ng manok nakasalalay siya sa postura. So sa selection is kailangan natin piliin unang-una ang postura. Huwag niyong kakalimutan, tandaan niyo lagi. Number 1, postura. Number 1, postura sa selection. Now, bakit? Bakit? May mga postura ng manok na yung medyo tama lang ang balikat, malapuso ang katawan, medyo haba ng konti, medium station ang tayo. Talagang yan ang mga bilisin na manok. So, I will try to insert ng photo or ng picture sa video na to nung sinasabi kong postura ng manok. So, bakit? Bakit? So, napatunayan natin yung itong mga laban natin. May mga iba kaming selection dahil kapos na kami sa oras, wala nang ibang mapili ng mga manok, ang iba naglugon na. So, kung ano ang meron, kumbaga, we have to deal with the cards that is being handed to us. So, may mga manok kami na parang hindi magandang postura, hindi balansyado. Pero sa bitaw, magaling. Sa bitaw, magaling. So, pinasok namin. In the end, yung pa 3 points namin sa WPC Master Breeders' Cup na elimination, natalo ang last fight dahil yun yung manok na yun. So, always remember, a good foul is always a balanced foul. A good foul is always a balanced foul. Balansyado. Sa mga pang-breeding, sa mga breeding materials, maganda na mag-select tayo ng matangkad. Para ipasok man natin sa mga mabababa, mga maliliit na mga manok, babalanse pa rin siya. Now, pagdating sa selection, sa akin, I cannot discount yung ganda ng postura, ganda ng balanse. Ganda ng postura, sa ganda ng balanse. Kasi, pag naglabanan na, yung galing niya, since may factor ng stress, may factor ng ingay sa sabungan, lalo istag yan, magdadala pa siya ng tari. Magdadala pa siya ng mahabang tari, na pagbagsak niya, minsan madidisalign ang paa niya kasi mahaba yung tari tatama sa lupa kung ano-ano. So, dyan mo makikita na lamang talaga ang maganda ang postura. Kasi sa bilis, sabi ko sa inyo, ang power, yung speed and power. So, pag nagbanggaan, makikita nyo may mga manok tayo na pag nagbanggaan, nakauna na. Pagdating sa baba, nagantihan lang, patay yung manok natin. Or, vice versa yung kalaban. Now, bakit? Kahit maganda ang pauna ng kalaban, or maganda ang pauna ng manok natin, dahil hindi balansyado. So pag magbanggaan silang ganyan, imbis na ang paa ng manok natin nakatutok sa tagiliran ng kalaban, kung medyo kulang ang balanse niya, medyo kapos ang paa niya, dito sa may dibdib, daplis lang ang tama. Or kung masyado namang mahaba ang paa, ang patama niya dito sa may katigasan, lagpas ng konti.
hindi pang fatal. Samantalang yung mga balansyadong manok, pag pumalo yan, kahit tamaan ka sa katigasan, since mabilis ang snap ng paa, malakas ang dating, mabilis ang dating, talagang lahat ng tatamaan niya na organ sa loob, ida-damage niya. Ida-damage niya. Yun ang kagandahan ng balansyadong manok. Hindi lang yun. Pag nagbanggaan ng ganyan, pagdating sa baba, yung pihitan, lalamang ang balanse ng manok sa pihitan. Aabutin ka sa baba, papaluin ka sa tagiliran, yun ang posibleng ikatalo ng manok na hindi balansyado. Mapapansin nyo yan. Although minsan, dadaan naman sa basaan, sa talagang patibayan, pero kung makikita nyo sa puntusan, sa dami, at sa fatal na patama, lamang talaga ang balansyadong manok. Lamang talaga ang balansyadong manok. Kasi sa ilang beses ko nang naglalaban, nakita ko rin yung ganun. So kumbaga, hindi naman tayo perfect, ano. So every now and then, nag-i-improve tayo na parang lahat ng lessons na dinadaanan natin, kailangan hindi natin makalimutan. Kailangan tandaan natin yun every now and then kasi sayang kung kung halimbawa pa-champion ka, masisira ng dahil sa ganun. So, di bali nang magpasok ako ng regular lang ang fighting style na manok, basta alam kong bloodline at balansyado. Kasi pag hinanda mo yan, pag pinuint mo yan, pag hinanda mo, matuturuan mo. Pag pinuint mo, at kung ang kalaban mo na tsambahan mo na hindi point, lamang ka na talaga. Lamang ka na talaga. Basta ako, ang lesson ko for this season, hindi ako magpapasok ng hindi balansyadong manok. Kailangan balansyadong manok. So, forma at postura bago palo. Forma at postura bago palo. Kasi in the end, tatalunin ng mas mapustura, tatalunin ng mas balansyadong manok ang magaling na manok. Pero, karamihan na balansyadong manok, magaling talaga sila. Kasi balansyado, magaling magpatama, mas fatal magpatama. So, yun lang naman ang para sa akin. So, kumbaga, hindi naman sinasabing hindi balansyado, matatalo na. Kasi wala namang guarantee sa larong ito. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, kahit na hindi balansyado ang manok mo, kung ang kalaban mo, natsambahan mo na hindi pointed, kahit balansyado pa yan, uutay-utayin yan. Papaluin yan. Kasi magiging ang isang manok na hindi pointed, careless ang palo. Delay ang reflexes, delay ang dating ng palo, delay umilag, delay umangat. So talagang kung pointed ang manok mo kahit hindi balansyado, tatamaan at tatamaan niya ang balansyadong manok. Kasi nga sabi ko nga, napakaraming factors. Hindi lang isang factor ang tinitingnan natin dito. And that makes this sport a very fun to do. Walang nakaka-dominate. Walang iisang skills na nagdo-dominate. Walang iisang skills na kailangan sundin. Walang iisang skills na magaling. Walang iisang breeder at handler na magaling. So lahat may kanya-kanyang sistema na kung saan, kung ano nag-work para sa inyo, yun na ang sundin nyo. Kasi bakit nyo pa susundin ang iba, yun ang nag-work sa inyo, napapatunayan nyo naman na maayos ang breeding nyo at ang laban nyo. So para sa akin, kasi guide lang naman ito, kung may mapupulot kayo, I'll be happy. Kung wala, okay lang naman din as well. So yun ang na-find out ko. Yun ang na-find out ko. Postura, balanse. At pangalawa, pointing. So talagang pag nagkamali ka sa pointing, kagaya nung sabi ko nga sa inyo, yung last fight namin na natalo, balansyadong manok. Ang problema lang, nasagad ko ang bawas at magkakadikit ang laban, hindi namin gaanong na-observe yung last fight. So umimpis siya, hindi na namin na-recover yung pagpapabulto ng katawan na walang moisture. Hindi na namin na-recover. That's why talagang kahit na nakauna siya, magaan ang palo niya. Tinalo siya ng stag na pointed. Kaya sabi ko nga, this will not happen again. So it all boils down na ang bawas ko masyadong malaki. Kaya hindi na namin na-recover sa bandang huli ang hinahanap namin na timbang. Otherwise, mababad weight lang din kami. And since masyadong dikit ang mga laban, kailangan talaga kung magkadikit ang dalawang laban, halimbawa, fight number 2, ang isa fight number 6, so pareho mo na silang i-point ng oras para hindi ka na magkakamali. Konti lang naman ang diferensya, 30 minutes ang diferensya. Kasi pag nagkamali ka talaga na hindi mo ma-recover ang pagpo-point sa kanila, 30 minutes won't matter anymore. Hindi mo na siya ma-recover sa loob ng 30 minutes. Kasi kami, ang recovery namin sa pagpo-point ng manok is at least 3 hours. Minimum 2 hours, marirecover pa namin ang manok na hindi pointed. Kaya, kumbaga, with the help of this true point, talagang
madalas natin na ipopoint ang mga alaga nating mga manok ng clockwork. Hindi na yung kailangan pa nating kung ano-ano pang gagawin. So ito clockwork na lang. So kumbaga it really helps us a lot. And expect us sa mga susunod na mga competition. I-upload pa rin natin ang mga result doon sa Bilibili app natin. So see you guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.